So, thank you lang ang 8 years mo. No? Ito ay isang komento na related pa rin doon sa ating previous episode na tungkol doon sa maximum na pwedeng ma-avail na pension, which is 90% sa inyong average monthly compensation in the last 3 years. No? Para ma-achieve yun ay nasa 36 years na panunungkulan yung kinakailangan mo para ma-achieve mo yung 90%. Kapag lumagpas doon ay hindi na po siya counted doon sa percentage na makukuhang pensyon. No, kaya po ay hindi po natin maiwasan na mayroon pong mga mag-iisip na talagang lugi po sila, no, dahil doon sa allowed na maximum of 90% lamang ng average monthly compensation. Sa episode na ito, pag-usapan natin kung ano po yung magandang opsyon na gagawin mo kapag na-achieve mo na yung 36 years in service, yung maximum na service para ma-achieve yung 90% sa maximum pension. No, so yung decision ninyo ay highly dependent doon sa mindset ninyo by that time na kayo ay umabot ng 36 years sa serbisyo. Yung mindset ninyo, yun po yung magdedetermine kung ano yung mas mabuting option, because kapag yung gagawin yung decision is hindi po naka-align sa inyong mindset, ay parang mapupuno ka talaga ng reklamo sa sarili mo, no? So ganito po yun. If ever na iniisip mo na lugi ka kapag umabot ka ng 37 years in service pataas, dahil kapag 37, nasa 92.5% na sana ng average compensation yung pension, pero 90% lamang yung ibibigay ng GSIS ayon sa batas. Kaya kung ang mindset mo, lugi ka na doon kapag lumagpas ka sa 36 years, then the best option na gagawin mo kapag umabot ka sa puntong yon is to be separated from service. Kung 60 ka na, pwede kang mag-retire at i-avail, pwede po yung lump sum na pension for 5 years. Pension will start after 5 years. Or kung yun pong pension agad, 18 times ng monthly pension ang makukuha, tapos pension will start when you the following month, agad-agad, no, pension agad. Kung hindi ka pa umabot ng 60, hindi pa retirable age, pwede kang tinatawag nilang early retirement, pero resignation pa rin po yun, no? You will receive 18% of your computed pension, 18 times 18 months ng computed pension, tapos pension will start kapag 60 ka na. Yun ay kung mindset mo, lugi ka kapag lumagpas ka sa 36 years na paninerbisyo. Pero kung ang mindset mo ay sa kabilang punto naman, no, alam po natin na habang tumatagal sa ngayon, no, every year kadalasan po tumataas yung atin pong monthly compensation na basic salary, dahil po sa mga salary increases na nangyayari kadalasan every year, no. So if ever yung mindset mo na pwede mo pang ituloy, especially kung hindi ka pa naman retirable age, pwede mo pang ituloy ng 1 more year or 2 more years, kasi yung dagdag na sahod on the following years ay maging factors para mas mataas yung makukuha mo na pensyon. No, bagamat 90% lamang yung ibibigay, pero tumataas kasi yung average monthly compensation mo kapag tumataas din yung sahod mo, no? So kasi pag umabot ka ng 36 tapos mag-resign ka na o mag-retire ka na, yung kanya pong average compensation is depende po sa sahod by that time na ikaw ay mag-resign o mag-retire pababa. Tapos kung the following years, 1, 2, 3 years, ay tumataas pa yung monthly na basic salary. No, kapag tumataas yung monthly basic salary, tumataas din ang inyong computed na average monthly compensation, no? Kapag ganun po, yung mindset mo, sayang yung pwedeng itaas ng magiging sahod mo, dulot ng pagtaas ng sahod, no, basic salary,
yung mindset mo is sayang yung itataas ng pensyon mo na dulot ng pagtaas ng sahod, ay pwede mo pa siyang idagdag, no? Pwede mo pang ituloy pa yung panunungkulan mo. So wag mo nang isipin na masasayang yung ilang porsyento sana, no? Kung ang mindset mo is doon sa possible increase in pension due to increase in basic salary, no? So kung yun po yung mindset, ay kahit 36, 37, 38 years ka pa, happy ka pa rin to serve. Kasi yung iniisip mo, sayang yung tinataas ng monthly na sahod, yun ay mag-aangat ng inyong average monthly compensation, which will result to higher pension, no? So kung yun yung mindset, ay happy ka pa rin to serve. Pero kung yung mindset mo ay lugi ka kapag lumagpas ka ng 36 years, then you better retire or resign. Kasi by that time, kung ganun palagi yung mindset mo, you will never be happy to serve for additional years, no? Kahit po sabihin natin na magkakaroon pa ng salary increase, kasi yung mindset mo, iniisip mo na yung naging service mo na dagdag na taon ay lugi ka na doon, no? At parang yung mindset mo ay magiging thank you na pagdating sa computation ng inyong pensyon. So yun po yung magandang option na gagawin, no? So depende po, no, yung magiging mindset ng isa pong government employee. Pinipresent po natin yung mga conditions pagdating sa retirement benefits, no? Ito pong mga state sa batas pagdating sa retirement benefits, para aware tayo na ganito yung mangyayari, ganito yung paraan ng pag-compute, para by that way tayo mismo ay pwedeng mag-decide kung anong option yung gagawin po natin. Dahil kahit ano pong reklamo natin dyan, kung hindi naman po magkaroon ng amendment doon sa batas, ay hindi pa rin magbabago yung ipinapatupad ng GSIS. Kasi yun yung sinasaad ng batas, no, Republic Act 8291. Hanggat wala pong amendments doon, mananatili na ganito talaga yung proseso ng pag-compute ng magiging pensyon, na hindi lamang po ng mga guro, kundi maging ng lahat ng mga GSIS members ng mga empleyado ng gobyerno, no? So yung pag-asa po natin na mababago itong maximum na 90%, ito pong 3 years backward sa computation sa average monthly compensation, yun po ay mabibigyan ng magandang resulta o magandang pagbabago if ever po na magpasa ng amendment itong ating mga mambabatas doon sa batas na pinapatupad ng GSIS, no? Kung wala pong amendment dyan, ay ganito talaga yung proseso, ganito talaga yung terms and conditions, at hindi natin mababago yon, no? So it's good na we know of the concept, we know of the formula, we know of the terms and conditions, para alam natin kung ano yung mas mabuting option na tatahakin po natin pagdating sa punto na tayo ay nakapag-serve na ng 36 years sa ating po panunungkulan sa gobyerno. If ever kayo ay may kilalang mga kongresista dyan, pwede nyo naman pong ilapit yon, no? At para nang sa ganun ay kanilang pwedeng pag-isipan o pwedeng pag-aralan kung ano yung mas mabuting opsyon na maging amendment dito sa batas na ito for the better good of the GSIS members and future pensioners. So yun po yung magandang option na gagawin, no? Sa atin ngayon is yung role na gusto kong ibigay o gusto kong gawin in this channel or in this Facebook page is to present, no, sa atin kung ano yung nilalaman ng mga conditions na yon, para aware tayo and we will have enough knowledge para sa ating future decision na gagawin. I hope I am able to give you some information, some knowledge about doon sa computation ng ating pong retirement at doon po sa ilang mga conditions tungkol po dyan. Ayon po sa Republic Act 8291 na siya pong sinusunod ng GSIS.